Hi, I'm Jackie Diona from Foodpanda, Philippines. I am the Corporate Social Responsibility and Sustainability Specialist. And I handle yung mga CSR, livelihood projects such as Kapanda. Okay. Ma'am, can you tell us more about the program, yung Women on Wheels? Okay. So, for Kapanda Biz Women on Wheels, a bit of context. So, we started way back pandemic for Panda Biz. So, Panda Biz business. So, it's meant to provide livelihood to our partner delivery riders. So, fast forward to 2022, nagkaroon po kami ng Kapanda Biz, which is, yun nga, providing yung livelihood program. It's a program catered for our partner delivery riders, and hindi lang siya providing livelihood capital, opportunity, pati po yung training, merong training modules na ibinigay, meron din pong on-the-ground, hands-on application with the help of our partner, Happy Noy. So, moving forward from there, yung Kapanda Biz Women on Wheels, same pa rin po siya na may trainings, may grants, but this time we want to highlight the contribution of our female Kapanda delivery partners. So, given that today is International Women's Day and we're celebrating yung contribution ng women in our society, in our community, this is one of our ways to supporting them, to recognizing them, and to helping them, of course. Not just them, but also their family, because we view this as a sustainable addition to their income. Ma'am, I remembered na nagkaroon ng feature before sa news na may mga feature na women na Foodpanda, pero hindi sila riders, parang naglalakad-lakad lang. Tama po ba yun? Meron po kasi kaming iba't ibang delivery partners. So, meron po tayong bikers, walkers, meron din pong nakamotor. So, siguro po in general, ang mas alam po ng mga tao yung on wheels. So, in general po yun. Pero yun nga po, marami din po tayong kabandas na naka-bicycle or naglalakad. So, yun po. Siguro po yun po yung nakita nyo po. Pero even before this program, meron na naman talagang mga women riders na... Yes, opo. Matagal na po actually, hindi pa po namin na i-announce kung sino po yung mga beneficiaries po dito. Pero yung mga profile po nila karamihan, naging Kapanda po nung pandemic, 3 years na po sila or 2 years, ganyan. And then at the same time, apart from being a female rider, female partner rider namin, nanay sila, member sila ng community, nagpapafeeding program, tumutulong sa mga LGU, sa mga barangay. So, yun yung mga gusto naming tulungan at suportahan palalo. Kasi hindi lang po sila nakakatulong sa pamilya nila since sa pagiging rider, kumikita po sila. Gusto naming suportahan yung mga advocacies po na ginagawa nila, tumutulong sa iba, and they're really trying to pay it forward yung mga natatanggap po nila sa mga mas nangangailangan. Pero when Foodpanda started yung kanilang pagre-recruit sa mga riders, kasama ng women doon, no? Or kailangan men lang before? Wala po sineset na bawal, walang specific gender na kailangan as long as you're between an age bracket, you're legal to work, meron kang professional driver's license. Kahit po, meron din po tayong mga ilan-ilan mga senior citizen po na kung gusto pa po nilang kumita, pwede po. Meron din po tayong mga working students. So, hindi po minority ang pagiging babae sa mga partner delivery riders natin. So, ayun po, kumbaga, isa rin po yun sa gusto nating i-highlight o bigyan pa ng emphasis na karaniwan pag rider naisip natin lalaki. Pero ang hindi po natin masyado alam is marami po tayong partner delivery riders na babae, nanay, kapatid na babae. Okay. Ma'am, last question po. Would you know kung gaano kadami ang mga women riders na ng Foodpanda? Sa exact number po, baka hindi po ako yung tamang sumagot kasi po sa operations po ang galing. Pero ang
masasabi ko po in general, significantly nag-increase na po yung number of women sa partners namin. Kasi yun nga po, bukod sa wala naman po kami ini-impose na restriction na bawal ang kababaihan. In our society in general, mas nakakonsider na rin po yung mga babae gumawa ng same jobs na dapat naman din talaga na equal ang opportunity sa mga babae. Thank you, ma'am. Thank you.